another thing dito guys, ito naman, May energy, sobrang progressive naman ikaw pagdating sa kaperahan. For some of you, kung meron kayong mga nilalakad, mga bagong ina-applyan, mga bagong niluluto, no? Baka magnenegosyo kayo, nilalakad nyo bago pa lang, baka nagtitinda kayo bago pa lang, baka nag-a-apply ka ng trabaho bago pa lang, pero I'm sensing that this is very fresh, very new, okay? And dito kayo makakita ng progress. Ibig sabihin pag-unlad, pag-usad, pag-andar, tatakbo, no? Tatakbo yung gulong. Hello guys, hello Virgo. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is first half 2024. So yung first half mga kapixie is from January to June, yung first 6 months ng 2024. So ang reading na to ay para sa period na yan. Meron din tayong annual reading mga kapixie, yung yearly reading natin for 2024. Meron tayong pera kapalaran, meron tayong blessings kapalaran, bagong taon kapalaran. Guys, lahat yan nasa YouTube channel natin. Yung playlist, no, scroll nyo na lang, hanapin nyo na lang, nandiyan lang yan mga kapixie, if in case hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na rin. Alright? So, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo. Unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong gabay ngayong first 6 months ng 2024. So, we have community, mga kapixie. Meron din tayong hostilities in upright. And meron din tayong the temple path in reverse mga kapixie. Okay? So, ito'y positive and negative. Unang-una sa positive guys, maganda yung mga relationship nyo with other people. Relationship in general guys, hindi yung romantic na relationship, no? Ibig sabihin yung pakikisama mo sa ibang tao, group of people. Pwedeng mga kapitbahay mo, pwedeng kamag-anak mo, kapamilya mo, pwedeng mga kaibigan mo, kasamahan mo sa trabaho, o yung community mo, or yung group mo na kinabibilangan. So, maganda yung relationship nyo sa kanila, and nakadevelop kayo ng rapport, magandang pagsasamahan, and for some of you, parang nararamdaman nyo din yung pagtutulungan nyo sa isa't isa. Parang you feel loved, you feel na you belong, no? You belong. You belong together. Hindi, ibig sabihin parang you belong mga kapixie. Parang nakita mo yung mga tamang tao na nagbibigay sa inyo ng simpleng kasiyahan. And sila lang sapat na. Okay? Parang ganun. Alright? Ito naman guys, pinag-iingat kayo, no? Kasi kung merong mga taong nagmamahal sa inyo, meron ding mga taong mapanakit mga kapixie. So, ito, mas grabe pa to kaysa dun sa mga envy or sa mga inggit, kasi ito mapanakit ito guys. Ibig sabihin they might harm you, they might do you harm. So hindi lang siya inggit, pero parang mapanakit. Yun nga yung sinasabi ko, mapanakit. So pwedeng sa surroundings nyo, sa paligid nyo, pwedeng partner nyo or specific person kapag kayo ay nasa abusive na relationship mga kapixie, o kaya naman yung ibang mga tao sa paligid nyo na merong bad intentions towards you, na parang hindi na sila nakukontento, na nagagalit lang sila pero they're taking action na saktan kayo. So you have to be very careful. Syempre magdasal mga kapixie, no? Pwede. Yung iba sa inyo guys, maaaring nawawalan din kayo ng spiritual connection. So pinaalalahanan din kayo na palagi kayo magdasal and humingi ng tulong, gabay at protection para mailayo kayo dito sa mga tao na to. Yung pananakit guys, hindi lang yan sa physical na pananakit. Pwede rin you might be verbally abused, diba? Kumaga parang minumura-mura kayo, binabash kayo, pinagsasabihan kayo ng hindi maganda. So that's also one way of inducing harm to another person. And marami pa, no? Kahit yung mga tipong comment lang, bash, diba? That's also pananakit mga kapixie. So mag-ingat na lang kayo na iwasan yung masangkot sa mga gulo or sa mga tao na pwedeng yung ikapahamak mga kapixie. Okay? So, yeah. And ito guys, sabi ko nga, pagbuhusan nyo ng panahon yung inyong spiritual connection. So, magdasal kayo. Mas maganda ko araw-araw kung wala kayong time na magsimba, ganyan.
at least man lang magdasal kayo mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, guys. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo mga kapiksi. Ito yung mga ganap sa inyo ngayong first 6 months. So, i-shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo sa pagyaman ngayong taon mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. Huwag na kayo magpahuli, guys. And good news, dahil ngayong January ay magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until January 31, guys. So mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito Virgo, kayo ay represent ng King of Pens sa ating spread. So, ito, 6 months ito. Itong spread na to para do sa first 3 months, January, February, March. Pero anytime sa loob ng first quarter, pwede nyong ma-experience tong mga energies na to. So, unang-una, guys, meron kayong pagiging indecisive, no? Merong dadating na information sa inyo mga kapiksi, pero hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo dun sa information na yon. So, meron siyang, pwedeng may kinalaman siya sa trabaho, pwedeng may kinalaman sa negosyo, or pwedeng may kinalaman sa life nyo, sa buhay nyo in general, guys. So, medyo nalilito kayo, hindi nyo alam yung gagawin nyo dito. So, take your time, mga kapiksi, kumbaga pag-aralan nyo mabuti yung sitwasyon, anong mabuting idudulot niyang bagay na yan sa iyo, magiging beneficial ba yan sa iyo at sa pamilya mo o sa ibang taong umaasa sa iyo mga kapiksi, bago ka mag-react, bago ka gumawa ng hakbang, okay? Mas maganda yung nagpaplano or nagre-research, nag-iisip ng mabuti bago gumawa ng mga hakbang mga kapiksi. Alright? Dito naman mga kapiksi, ito naman, pagdating sa second month, which is February, nakikita naman natin na unti-unti ka nang nakakita ng bunga, no? Ng mga bunga ng tinanim mo, pero hindi mo pa rin siya ginagalaw, okay? So, maganda yun, guys, kasi diba, hindi naman porket namunga yung bunga natin. Let's say, for example, hindi naman porket nagkapera tayo, gastos na lang tayo ng gastos, diba? So, for some of you, talagang pinag-iisipan yung medyo nagiging meticuloso, no? Or parang ina-advise kayo na maging meticuloso sa mga paggastos nyo mga kapiksi. Okay lang naman na gumastos kung magiging masaya kayo dyan, pero kung kung wala rin naman kapararakan, hindi rin naman kailangan, di ba? Mas okay pa na ipunin and gastusin kung talagang kailangan na, okay? Pero okay lang din naman yung pumitas ng paunti-unti mga kapiksi, wala din namang masama doon. Pero yun kasi yung nakikita natin sa inyo, no? Parang you have, right now mga ka-experience kayo na you have more than enough pagdating sa pera, okay? Na parang ikaw na nga yung sinasabihan na medyo mag-menor-menor ka sa paggastos mo, alright? And dito naman sa bahaging ito, mga kapiksi, meron kayong madidiscovered. Ito yung more on love life ito, or more on relationship with another person, kasi meron kayong madidiscover na something na parang truth, sikreto, yan. Pwedeng sikreto na madidiscover mo, marireveal sa iyo, na ginagawa ng person mo, pwedeng ginagawa niya behind your back, or parang ginagawa ng another person behind your back na medyo magpapagiba, magpapashook sa inyong relationship, which means na yung impormasyon or sikretong mabubunyag sa iyo is hindi kaaya-aya. Okay, so brace yourself mga kapiksi, kumbaga maging prepared kayo,
Wag kayong padalos-dalos, wag biglang mag Pokemon. Pokemon na nagiging monster. Okay? Iwasan yung mga violent reaction, mga kapiksi, no? Bago pa kayo makagawa ng hindi maganda or makapagsalita ng hindi maganda. So, yan yung nakikita natin na parang experience nyo sa first quarter. Ang nakikita natin maganda dito is yung mga magagandang impormasyon na dadating sa inyo at saka tong harvest season kasi talaga magbubunga yung mga efforts nyo ngayong first quarter. So, i-mind nyo, ito yung mga efforts nyo pa guys nung last year pa, no? Mga last year pa. Syempre, pagka nagtanim kayo, hindi naman agad-agad tutubo yan, no? Sometimes it takes years, months, weeks, di ba? Pero ngayon, makakita na kayo ng unti-unting bunga ng mga past circumstances nyo. So, ito i-mind nyo yan sa comment section. Mine harvest season, mine pera, di ba? Kasi yung iba sa inyo maraming kaperahan ngayong first quarter pa lang, Virgo. So, ito naman ay sa second quarter. So, ito ay April, May, June. So, meron tayong ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, yeah. So, for some of you, kasi di ba yung nakita natin kanina na sa relationship nyo or with another person, maaari kayong maka-experience or ma-discover na sikreto. This may be a fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius, air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you guys, no, parang magre-reach out itong person na to. Parang pipilitin niya na makausap ka and pipilitin niyang makipag-ayos sa'yo. So, siya mismo yung pipilit sa'yo, mga kapiksi. Pwedeng mag-sorry ito sa'yo. Pero feeling ko, guys, hindi ito magsasorry sa words or salita. Magsasorry ito sa pamagitan ng pag-take ng action towards you. This person, parang nagsisisi siya sa ginawa niya. Especially kung nasaktan ka dun sa sikretong nalaman mo, pero hindi siya outspoken na sorry, patawarin mo ako, okay? Parang hindi siya ganon. Instead, this person will show you na he or she is sorry sa pamamagitan ng action at hindi salita. Alright? Pwedeng nakakarma din itong person na to, guys. Kaya siya gumagawa ng mga bagay. Kumbaga, nare-realize niya yung epekto ng ginawa niya sa'yo. Kaya, very apologetic yung kanyang actions towards you. So, syempre guys, patawarin nyo na, no? I mean, kung ako sa inyo, di ba? Forgiveness is not something that you do for them. Hindi mo sila pinapatawad para sa kanila, para maabsuelto sila. Pinapatawad mo sila para magkaroon ka ng peace of mind, kapayapaan, at makalimutan mo yung masasakit na ginawa nila. Kasi pag di mo yung nakalimutan, ikaw yung magsasuffer. So, it's very important to forgive, okay? So, i-mind nyo yan, guys. Mind apologies, mind reconciliation. Kasi yun yung nakikita natin na pwede nyo ma-experience. Another thing dito, guys, ito naman, May energy. Sobrang progressive naman ikaw pagdating sa kaperahan. For some of you, kung meron kayong mga nilalakad, mga bagong ina-applyan, mga bagong niluluto, no? Baka magnenegosyo kayo, nilalakad nyo bago pa lang, baka nagtitinda kayo bago pa lang, baka nag-a-apply ka ng trabaho bago pa lang, pero I'm sensing that this is very fresh, very new, okay? And dito kayo makakita ng progress. Ibig sabihin, pag-unlad, pag-usad, pag-andar, tatakbo, no? Tatakbo yung gulong. And magiging maganda. So, meron tayong mga dokumento, pirmahan ng kontrata, mga deal, yan, mako-close niya mga yan. So, maganda yung epekto niyan para sa iyong kaperahan. So, syempre, i-mind nyo na rin yan, guys. Mind success, mind progress, mind contracts, no, mga contract signing, projects, close deals yan. So, i-mind nyo na yan sa comment section. And lastly, ito guys, yung sa June energy natin, yung sa'yo, yung nakagawa ng kasalanan sa'yo, magbabago yan. So, nakikita natin yung transition, transformation, okay? Magbabago siya and you will have a new connection with this person, mga kapiksi. Pwedeng magkaroon kayo ng reconnection
pwedeng ma-rekindle. Kung ito ay romantic relationship, maaring ma-rekindle yung relationship nyo. For some of you naman, maaari kang magkaroon ng change of heart. So, parang, pag sinabing change of heart, hindi na same person. There may be a new person coming in sa buhay mo. Bagong jowa, in short. Bagong jowa, bagong relasyon, bagong love life. Yan. So, sa mga kapiksi natin na nag-aspire na magkaroon ng bagong love life sa buhay nila, i-mine nyo na yan sa comment section. Mine new love, mine new SP, new love life. Yan. Para talagang ma-experience nyo siya ngayong first half ng 2024. Okay? So, comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages for you. Yung mga pinapamain ko sa inyo na positive energies, i-mine nyo na lahat, mga kapiksi. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.